I choose you from the world to go and bear fruit that will last. Lord, when your glory appears, my joy will be full. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, the gift of belongingness, and the gift of today. Although kami ni June is sick, nagpapasalamat pa rin kami for this day. Ngayon, mapalad tayo sa Gospel reading is the parable of the talents. Ang mensahe nito is to everyone who has, more will be added and he will become rich. Bakit? Kasi kung sino yung meron, yun pa ang bibigyan. At kung sino yung wala dahil sa hindi niya nilinang o hindi niya ginamit at pinagyaman ang talento niya, kukuhanin pa sa kanya kung ano ang meron siya. Sad reality, no? Pero ano ba ang gustong ipakahulugan o ano ba talaga ang mensahe sa ebanghelyo ngayon? Sinasabi na tayo ba, ang panawagan sa atin is to spread the good news na ipagpatuloy ang kingdom of God dito sa lupa, na tayo ay maging instrumento para yung mga tao ay akayin papalapit sa Panginoon. Pero paano ba yun mangyayari kung instead of tayo ang dahilan para maniwala at magtiwala sila sa Panginoon, tayo pa ang dahilan kung paano sila lilipat sa ibang sekta, paano sila magpapa-convert? Ayaw na nila sa Katoliko kasi bakit? Ganyan pala yan. Nagsisimba pa naman. Tapos ganyan ang ugali. Di ba ganyan? Ganyan nga. Kaya nga nakakalungkot kasi kung sino pa yung naglilingkod sa simbahan, yun pa yung ganun na ugali. Yun pa yung nagchichismis, yun pa yung backfighter pagtalikod mo kung ano-ano sinasabi sa'yo, yun pa yung difficult. Always remember na it's okay to be different, but it's never okay to be difficult. Yan ang palagi kong panalangin na sana wag akong maging difficult to talk to or to be a teammate. Sana hindi naman kasi kawawa naman yung teammates ko kung ako ay difficult, di ba? Kaya nga, ang panawagan sa atin is to be as loving, as caring, as understanding, as accepting, as a friend to everyone, which is not easy. Mahirap man, pero yun kasi ang challenge talaga. Hindi naman sinabi sa atin magiging madali ang buhay. Ang sinabi sa atin, pag nahihirapan tayo, yung Diyos na totoo ay hindi tayo pababayaan. Yun ang mensahe sa atin, na tayo ay palaging maniwala, palaging magtiwala, na kahit na ang hirap ng buhay, kahit na ang hirap ng schedule, kahit na ang daming intindihin, naniniwala at nagtitiwala pa din sa Diyos. Dali lang sabihin, no? Tita Malu, madali lang yan sabihin. Tita Malu, yes, madali lang sabihin. Pero, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, naku, isang damak-makang dahilan. Kaya nga naman, kung iisipin natin, di talaga madali, ano? Pero, kung if we will try, and we are focused on God's love and God's word, walang mahirap. Walang mahirap. I'm telling you, the Lord has His ways of letting us be reminded of His love. Kahit na kami ni June may sakit, kahit na meron kaming
hindi magandang nararamdaman. Alam namin kung gaano niya kami kamahal at alam namin kung ano ang mensahe niya sa aming buhay na I am calling you, I want you to serve, I am giving you assignments because I know you can do it. Tandaan natin, ang Panginoong Diyos, binigyan tayo ng capabilities, ng abilities to serve, to spread the good news, and to let other people know that the good Lord loves us. At mangyayari lamang yon if we say yes to God's call. Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, dear Lord. Pagalingin niyo po kaming lahat, ang lahat ng may sakit, Panginoon. Ang lahat po ng humihingi ng dasal dahil sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, ang lahat po ng may daladalang pasan-pasan nila sa kanilang balikat, ang lahat po ng nakikidasal right here, right now. Lord God, please be with us always and in all ways, because without you, we are nothing, and without you, we can never do anything. Lord God, stay with us. Kailangan ka po namin sa lahat ng sandali ng aming buhay, and allow us to serve you because we offer our lives to you, only to you. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Today is the memorial of Saint Cecilia. Saint Cecilia, pray for us. God bless.